Because of prosperity, ito, observation ko rin to, ha? Siguro, may mga nakakapunta sa inyo sa iba't ibang bansa or may mga somehow aral kayo patungkol sa iba't ibang bansa. Pansinin niyo po, pagka mga wealthy countries, pagka mayayamang bansa, parang ang hirap ng pasok ng gospel. Naintindihan niyo po yung sabihin? Para bang ito yung mga bansa na hindi kaagad makaka-penetrate ang gawain. Bakit? Kasi po, ang typical, pagka ang tao po nasa kasaganaan, kapag ang tao po medyo naangat na sa buhay, parang ang pakiramdam niya, kaya na niya. Okay? Parang hindi na kailangan ng Diyos sa kanyang buhay. May mga ilang countries na hindi ko para i-mention, pero ang gusto ko pong i-point out, in my experience, I can say, in visiting the different countries in ministerial, endeavor ko po, mapapansin nyo po na yung mga pinagmiministeryohan po natin na mayayamang bansa, ang isa sa pare-parehong problema, yung bang ang idea nila, kaya naming mabuhay na wala ang Diyos. Okay? Ngayon, medyo malungkot to. Kung as individual, ganyan ka na rin. Diba? Huwag nating kalimutan kung saan tayo dinampot ng Panginoon. Huwag nating makalimutan na hindi ka masagana before. Hindi ka nasa kalagayan mo ngayon, if not of God. Mga kapatid, mga minamahal, I want to remind everyone that in reality, we are just nothing, but praise God for His grace, praise God for His mercy, because He is a gracious God. Now, we can say, nakapag-aral ka, nakatapos ka, nakapagtatrabaho ka, at nandiyan ka sa kalagayan mo ngayon. Hindi po dahilan yan para makita mo na kaya mo nang mabuhay sa sarili mo. Yan po ay dapat maging dahilan para lalo mong kilalanin ang Diyos sa buhay mo. I remember the Laodicean church because they are thinking that they are rich and have need of nothing. Kung umakto sila, hindi na namin kailangan ng Diyos. Mga kapatid, kung maaalala natin, di ba? Minsan sa hirap ng buhay natin, ang higpit ng kapit natin sa Panginoon, Lord please, Lord please. Eh nung nakaluwag na sa buhay, nasaan na si Lord sa buhay mo? Nasaan na ang Panginoon sa buhay mo? Ang dali mo nang magpasya. Pag hindi mo gustong umattend, hindi ka attend. Napakagaang na walang kabagabagabag. Alam nyo ho, matakot kayo kung hindi nyo na sinasamba ang Diyos, kung uma-absent na kayo sa service, kung kayo po'y nagkukulang na sa Panginoon, kung hindi na po natin nagagawa ang kalooban ng Panginoon, matakot kayo kung hindi na tayo nababagabag. Because if you really have the Holy Spirit in you, one thing is sure, na kapag hindi ka nakasamba, medyo, di ba, yung Espiritu na yan, babagabagin ka. Kasi ang dapat po na eksena, ang Kristiyano, dapat ganito ang eksena niya, kulang ang buhay ko pag hindi ako nakasamba. Hindi yung hindi ka na nakasamba, naisahan ko sila. Di ba? Sometimes ganun po eh.